Nadiskubre ng mga senador na tuloy pa rin ang di umano'y modus ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa mga flood control projects na tatawid sa 2026 national budget. Ayon kay Senator Win Gatchalian, ilan sa mga proyekto ay hindi mahagilap at kung meron man ay mistulang dinoktor ang projected cost nito. Magbabalita si Raymond Dadpaas. Sa kabila ng kontrobersiyang idinulot ngayon ng mga substandard at ghost flood control projects, sinusubukan pa rin itong ilusot sa 6.793 trillion 2026 national budget. Ito ang inihayag ni Senador Sherwin Gatchalian bilang chairman ng Senate Committee on Finance. Ayon kay Gatchalian, natuklasan nila ang modus sa budget ng DPWH na hindi makita ang lugar ng mga flood control project. May nakita din silang isang barangay na may 4 na flood control project, phase 1 hanggang 4, pare-pareho ang halaga ng mga ito. Paliwanag ng senador sa plenary session, sinimulan nilang repasuhin ang mahigit na 4,000 mga flood control project para sa 2026. Dahil masyadong technical ito, kaya kailangan nilang kumuha ng third-party group of engineers upang tulungan silang hanapin ang mga proyekto mga ito na nais mapunduhan para sa susunod na taon. Galing mismo ito sa isinumiting budget ng DPWH sa DBM na nakapaloob ngayon sa NEP o National Expenditure Program. Kahapon ay nagsimula ng briefing ng Development Budget Coordination Committee o DBCC sa mga senador hinggil sa 2026 national budget. 270 billion pesos ang inilaan para sa flood control program ng pamahalaan para sa susunod na taon. So we had to engage engineers to help us with the technical side. Pero while reviewing it, nakita namin mayroong mga 10 million, same barangay, same municipality, package 1, package 2, package 3, package 4. Tapos may mga the same amount. Actually, I told my staff to screenshot it para mapakita ko lang. But maraming kaming na-notice na ganun while reviewing it. Nauna ng hiniling ni Senator Bam Aquino, tanggalin na ang buong flood control budget para sa susunod na taon at ilipat sa edukasyon para pampatayo ng mga classrooms at para sa healthcare services. Kung hindi man buong 270 billion pesos ay anumang matatapyas dito ay ilipat bilang priority program sa larangan ng edukasyon at kalusugan. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.